umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan mga kababayan dito po sa nakita muna nating balita. Ayon po dito sa People's Tonight Radio, sabi po dito mga kababayan, breaking news, Baste umiskirida sa Singapore 2 araw bago ang boxing match mga kababayan. Ibig sabihin ng umiskirida, umiska po or umalis or tumakas papunta po sa Singapore. Sabi pa dito, kinumpirma ni National Bureau of Investigation NBI Director Jaime Santiago na lumipad na papuntang Singapore si acting Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sakay ng Scott Airlines. Yan yung sabi dito. Mula sa Davao International Airport kasama ang kanyang pamilya at staff ngayong Biyernes, Hulyo 25 mga kababayan. Umalis si Baste sa bansa 2 araw bago ang nakatakdang charity boxing match nila ni Philippine National Police PNP Chief General Nicolas Torre III sa Linggo, Hulyo 27. Matatandaan na si Baste ang unang naghamon ng suntukan kay Torre dahil sinisisi niya ang hepe sa pagkakakulong ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ngayon, mga kababayan, ito po yung isang ugali ng mga Duterte na kapag ka naghahamon ang gagaling. Tapos kapag ka pinatulan, biglang tumatakas mga kababayan at umiiwas at naglalatag ng napakaraming kondisyones na nangangahulugan ng mga pag-atras. So ngayon kung titingnan po ninyong mabuti, yan po ang update ngayon kay Mayor Basti Duterte na pagkatapos niya pong maghamon, biglang umiska po papuntang Singapore. Bakit? Dahil ba natatakot? Hindi, eto tanong lang naman mga kababayan masyado bang malaki ang takot ni Mayor Basti Duterte dito po mga kababayan kaya General Torre kaya biglaan ang pagtakas papuntang Singapore para lamang mga kababayan may magamit na dahilan ng hindi pag-attend at pagpunta dun po sa itinakdang lugar ni General Torre na pagdadausan po nila ng boxing match ni Basti Duterte. Yan kasi ang problema mga kababayan. Biruin nyo, hindi pala lahat ng may tato talagang matapang. Yung iba mga kababayan nagpapatato lang para masabing matapang. Pero definitely mga kababayan, duwag naman po pala. Ano po, gaya nga ng sabi nung mismo mga kababayan ni Basti Duterte, ito daw pong si Basti Duterte talawan. Ibig sabihin, sa English, coward mga kababayan at sa Tagalog, di duwag. Ano po, so ngayon baka sabihin ng iba, hindi, fake news naman yung balita mo, wala namang ganyan na na nababalita sa mga mainstream. Eto, pakinggan po natin yung nakita nating balita mga kababayan galing mismo sa DZMM Teleradyo. Sabi po dito, acting Mayor Duterte reportedly leaves from Singapore 2 days before boxing match versus Torre. Yan po yung sabi dito. Play po natin. Ito mga kapamilya 2 araw bago po yung inaasahang boxing match ni PNP Chief General Nicolas Torre at ni Davao City Mayor, acting Davao City Mayor Sebastian Duterte. May tumulak pa Singapore si Mayor Duterte. Yung mga dyan, mga kababayan, yung mga nagsasabi na duwag si Basti Duterte, press 1 nga. Yung mga nagsasabing duwag si Mayor Basti Duterte, press 1 mga kababayan. O yung mga didishet, may mga naniniwala pa po ba sa inyo dito kay Basti Duterte? Biruin nyo, siya mismo ang naghamon, pero siya mismo mga kababayan ang umiska po papuntang Singapore. Pagkatapos maghamon mga kababayan, anong ginawa ni Basti Duterte? Sabay takas. Pagkatapos maglatag ng mga kondisyones na nangangahulugan ng kanyang pag-atras, biglang takas mga kababayan. Siguro hindi po nakakayanan yung kahihiyan na natatamo po niya dito sa Pilipinas dahil po sa ginawa niya mga kababayan na kayabangan sa kanyang podcast. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kinumpirma ni NBI Director Jaime Santiago na batay sa VIP flight monitoring, umalis si Duterte kasama ang pamilya at ilang staff pasado alas 7 kaninang umaga mula sa Davao International Airport. Matatanda ang unang hinamon ni acting Mayor Duterte si General Torre ng suntukan, bagay naman na kinasahan ni PNP Chief. Pero iginiit ni Baste na kailangan munang makumbinsi ni Torre si Pangulong Marcos Jr. na obligahin ang lahat na halal na opisyal na magpa-hair follicle drug test bago matuloy yung laban. Biruin niyo mga kababayan Ito mga
Dismayado yung nagbabalita dito po sa DZMM Teleradyo. Saan ka ba naman nga nagkatala? Pagkatapos mong maghamon, ikaw pa may ganang maglatag ng kondisyones. Tapos pagkatapos mo maglatag ng mga kondisyones, biglang umiskapo ka, tumakas ka papuntang Singapore para lamang masabi na may importante kang gagawin doon sa Singapore kaya hindi ka tumuloy sa laban ninyo ni General Torre. Eto nga mga kababayan, yung katulad ng sinasabi ko sa inyo kagabi, mahirap magbitaw ng mga salita na hindi po kayang panindigan. Biruin nyo, kung eto palang sinabi ni Basti Duterte ito ay pangako sa mamamayang Pilipino, kawawa ang taong bayan, mabibigo kayo dahil unang-una, walang pinagkaiba po ito sa kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Diba nung nagsabi si Digong na kapag ka nanalo siyang presidente, sasakay siya ng jet ski mga kababayan at pupunta siya dun sa boundary ng Pilipinas at saka ng China, dun sa pinag-aagawan teritoryo at magtutusok ng watawat ng Pilipinas doon. Nangyari ba yon? Hindi. Kasi nga, puro salita lang mga kababayan ang kayang gawin nito pong mga Duterte. Hindi naman nila kayang gampanan mga kababayan yung kanila mga binibitawang salita. Kaya nga kung titingnan nyo, dito pa lang kay Basti Duterte, talagang marami pong nadismaya na mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga taga Davao na sumusuporta dito kay Basti. Biruin mo nga naman, yung mga taga Davao City halos ipaglaban, etong si Basti Duterte wag lang masabihang duwag. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, sa totoo lang, si Basti Duterte po ay kahihiyan sa mga kababayang Bisaya po natin. Bakit mga kababayan? Alam naman natin na talagang maisog yung mga kababayan nating Bisaya at yan po ay pumapalag kapag kami naghahamon po sa kanila. Ngayon, ang problema, di ba sa kanila malimit manggaling yung salitang maisog? O nasa na yung maisog di Basti Duterte? Bakit nausog? Yung maisog mga kababayan ni Basti Duterte naging nausog. Walang nangyari. Sabay iskapaw papuntang Singapore. Siguro natakot nga talaga kay General Torre. San ka ba naman mga kababayan? Eto habang si Basti Duterte hindi nagbibigay ng mga pahayag buhat nung hinamon niya. Etong si General Torre, si General Torre mga kababayan, puspusan po ang pagtitraining at talagang kahit umuulan, nag-eehersisyo ng kanyang katawan at pinaghahandaan yung laban po nila ni Basti Duterte. Eto, play po natin. General Torre. Kita nyo mga kababayan na kahit umuulan, porsigido si General Torre na palakasin yung kanyang pangatawan para paghandaan yung laban po nila ni Mayor Basti Duterte. Kaso nga lang ang problema, mukha ata pong naduwag si Mayor. Ayan tingnan nyo mga kababayan kahit na ulan nagtitraining, etong si Mayor Basti Duterte, etong si General Torre, samantalang etong si Basti Duterte, wala na. Nasa Singapore na at isa lamang po ibig sabihin po niyan. Wala na po mangyayari na boxing match sa pagitan ni General Torre at saka po ni Mayor Basti Duterte kasi natakot po etong si Mayor Basti Duterte mga kababayan. Kaya nga hindi na rin ako nagtataka kung bakit may mga ganitong klase ng eksena na kung saan kahit handang-handa na mga kababayan. Tingnan nyo naglabas pa ng resolusyon for Torre versus Duterte boxing match mga kababayan para lamang po masigurado na magiging patas at tama yung laban sa pagitan ni General Torre at saka po ni Basti Duterte at dadaan po sa tamang proseso. Ibig sabihin nakahanda na po ang lahat. Katawan na lang ni Basti Duterte yung kanyang ipipresenta mga kababayan, yung kanyang lakas at katawan, yung hinihintay na lamang ng mga kababayan Pilipino po natin, especially nung entablado na pagdadausa ng laban ni General Torre at saka po ni Mayor Basti Duterte. So ito, play po natin. Naglabas ng resolusyon ang Games and Amusements Board para tiyaking ligtas at pasok sa standard ang charity boxing match ni PNP Chief General Nicolas Torre III at si Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ang balita mula sa Makati hatid ni kita nyo mga kababayan na talagang marami ang nakatutok sa labang ito. Sabi ko nga po sa inyo kung gaano ka init ang laban,
ni Senator Manny Pacquiao na inabangan ng mga kababayang Pilipino po natin, mas magiging mainit po ito kasi kauna-unahan po sa kasaysayan ng Pilipinas na merong isang mayor na makikipag-boxing sa isa pong general ng PNP, mga kababayan, at yung kikitain nung boxing match na yon ay itutulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaso nga lang ang problema, hindi na po matutuloy yan kasi tumakas na etong si Mayor Basti Duterte at bumiyahe na po papuntang Singapore. Ipagpatuloy pa natin. Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert. Tony, sa inilabas na resolusyon ng Games and Amusement Board o GAB, pinag-utos nito na magtalaga ng isang kwalipikado at accredited boxing referee para mamuno sa charity boxing match sa pagitan ni PNP Chief Nicolas Torres III at Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte. Pinasisiguro rin ng GAB na may medical personnel na sa gaganaping laban para sa agarang atensyong medikal sakaling magkaroon ng emergency sa mga kalahok. Binigyan baka sabihin ng iba, masyado ka namang ganyan magsalita, Sir Jake Magnus, makakasuhan ka ng mga Duterte kasi tinatawag mong duwag si Mayor Basti Duterte. Bakit hindi ba totoo? Hindi ba totoo, mga kababayan? Pagkatapos maglatag ng mga kondisyones, eto nga yung problema eh. Kaya nagagalit yung mga DD-shit vlogger dito po kay Basti Duterte. Bakit? Pagkatapos nga naman maghamon ni Basti Duterte, naglatag ng kondisyones sa mga kababayan. Nung hindi pa siya pinapatulan, ang yabang niya magsalita. Akala niya kasi hindi siya papatulan ni General Torre. Tapos, nung pinatulan siya, mga kababayan, naglatag ng kondisyones na nangangahulugan ng kanyang pag-atras. Dahil alam naman po natin, mga kababayan, na yung kanyang mga kondisyones ay wala namang kinalaman doon sa magiging boxing match nila ni General Torre. So ngayon, yun po ay nangangahulugan ng pag-atras na ni Mayor Basti Duterte dahil nga, sa ka ba naman nagkatala, ikaw na naghamon, ikaw pa may ganang maglatag na mga kondisyones, tapos after niyang gawin yung mga kondisyones na yan, yung paglalatag na yan, bigla naman tumakas papuntang Singapore. Diba? Biruin nyo, ilang araw na lang, dadalawang araw na lang, mag-uumpisa na, mga kababayan, sana yung kanilang laban ni General Torre. Ibig sabihin, talagang gusto ni General Torre na matuloy po ito para matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. Kaso nga lang ang problema, mukha atang dinaga ito pong si Mayor Basti Duterte sa dibdib, mga kababayan, at nagkaroon ng takot dito po kay General Torre. Kaya wag ninyo akong sisihin kung bakit sinasabi ko na duwag itong si Mayor Basti Duterte kasi totoo naman po yung sinasabi natin, hindi naman po tayo nagyayabang. Diba? Kaya tumakas kasi sigurado nakaramdam ng or dinaga yung dibdib, mga kababayan, dahil nakikita niya na prosigido etong si General Torre na pataubin talaga sa boxing match etong si Basti Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindiin ang kahalagahan ng pagsunod sa safety protocols at technical supervision, lalo na't inaasahang magiging high-profile sporting event ito. Tama, sakaling totoo. matuloy, handa ang GAP na magbigay ng technical support sa charity boxing match. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM. Ayan, mga kababayan ha, naglabas pa ng resolusyon para masigurado ang kaligtasan ni Basti Duterte at saka po ni General Torre, mga kababayan, dun po sa papalapit nilang laban sa darating pong linggo. Kaso nga lang ang problema ay eto pong si Basti Duterte wala na, tumakas na papuntang Singapore na nangangahulugan, mga kababayan, na umaatras na po siya sa laban nila ni General Torre. Yan nga po yung sabi ko na wag maghahamon kung hindi naman talaga kaya. Ano po, kasi baka talaga mapahiya. At nangyari na nga po, mga kababayan, na napahiya itong si Basti Duterte. Ang nangyari, hindi na siya Basti, Barbie na siya. Kasi masyadong dinaga, mga kababayan, at naduwag kay General Torre. Kaya wag ninyo kaming sisihin kung bakit namin tinatawag na duwag. Sa English, coward, etong si Basti Duterte, mga kababayan. Siguro nakita niya na prosigido si General Torre kaya dinaga yung dibdib. So ngayon, maliwanag naman po na umiska po na, tumakas na si Basti Duterte sa Pilipinas at nagpunta sa Singapore, mga kababayan, bago ang nakatakda nilang laban ni General Torre.